Rule number 1 of podcasting. Always assume that no one is listening. And dahil dyan sa rule na yan, mga tol, I'd like to say something. You know, I'm really glad you're all tuned in. Huh? I never knew I had so many friends who believe in this podcast idea. When we first had this idea of putting on this podcast, I didn't know if anyone would give a shit. But look, you're all here, listening. I promised myself I wouldn't cry. On that note, intro music, let's G! You're listening to the Random Shot Podcast on Spotify. Ating pag-usapan mga bagay-bagay habang tumatagay sa loob o labas ng bahay. Gagawa ng ingay kahit anong usapan, lahat tinatalakay. Samahan niyo ko sumalakay. Mga topic sabay-sabay, may. Let's talk about the random fucking sex. Your boy with a knife, Jimmy King. Yo, what's up? Kumusta kayo? Jimmy King. Welcome back to another episode of TRSP. Let's G. Yo, what's up? Kumusta kayong lahat? Kumustis, yo? It's me, your boy with an I. Jimmy Kings, and welcome back to another episode of TRSP, or the Random Shit Podcast. Yo, what's up? Kumusta? Episode 11 na tayo, mga tol. 11, unat. Napakabilis, no? Parang kailan lang, kaumpisa lang natin ang episode 1. Ngayon, nasa 2 buwan na tayo, 11. And our topic for today, mga tol, pag-uusapan natin is yung 11 toxic Filipino traits, no? I know, medyo cliche yung topic natin, no? Pero gusto ko lang mapakinggan yung take ko rito sa mga toxic Filipino traits or mindset ng ating mga kababayan, no? And bago tayo mag-proceed dyan sa ating main topic, syempre, matik. Segue portion tayo, mga tol. Segue, S-E-G-U-E. Okay, and segue. I just wanna welcome our new followers, no? May mga nadagdag na naman tayo sa ating population dito sa TRSP City. Yan. Welcome. Maraming salamat for showing your love sa ating mumunting podcast, na mga tol. Make yourselves at home, and I highly recommend checking out the first 10 episodes. Mapapakinggan din tayo sa YouTube, of course, via RSS feed. It's ayos, no? YouTube and Spotify na tayo simultaneously na mapapakinggan. And if you're new here and hindi ka pa naka-follow, no? Follow na, mga be. Click that button. Thanks in advance. Also, thank you din sa mga OG, yung mga day 1 listeners natin. 5,000 Gs. Kumusta kayo? Thank you for sticking around. The best kayo, mga tol, mga the best. Salamat din sa mga, salamat din sa mga nagpi-pitch in, no? Lately kasi may mga nagpi-pitch in ng mga topics na gusto nilang marinig dito sa TRSP. Alright, TY for that. I'll be putting all of your suggestions, no, sa aking list. And sure shot yan, mga tol. Pag-uusapan natin yan. Hindi pwedeng hindi. Right? And also, thank you din sa mga listeners natin, no? Listeners natin from other countries aside from the Philippines. Meron tayong ayon sa ating analytics, meron tayong mga listeners from UK, what's up? UAE, what's up? USA, yo. Hong Kong, Malaysia, and Japan. Yeah! Worldwide, baby. TRSP represent. Maraming salamat. So, okay, BTT tayo. BTT, main topic. Before tayo main topic, no, may nakakalimutan ako. Tagay muna. Yeah.
Okay. Okay, as I have said earlier, no, today we'll be talking about the 11 toxic traits ng ating mga kababayan, no? Toxic, T-O-X-I-C. And this is in no particular order, mga tol. I know yung topic natin medyo gas-gas na, no? Maraming beses na itong napag-usapan sa kung saan. But I just want you guys to hear yung take ko sa mga traits or mindset ng karamihan dito sa mga tao sa Pinas, no? So, on that note, mga tol, grab your favorite drinks, alcohol or none, hot or cold, or whatever fills your soul, mga tol, while listening to this episode. Okay yan. Okay, tagay uli ako para sa inyo. One for the homies. Oh yeah, nga pala, maraming salamat nga pala sa merong nagpahayag na interest na mag-sponsor daw siya ng Lemon Dew. Maraming salamat, tol. You know who you are. Thank you for that. Malaking tulong yan sa episodes natin. Thank you. I can't wait. Okay, back to topic na tayo, no? Again, in no particular order, toxic Filipino mindset. Let's G. Okay, let's start sa ating first item. Ito yung pinakamabigat. Unahin natin yung mabigat, no? Para magaang na later on. And okay, number 1 na toxic Filipino mindset or habits or traits is yung stigmatizing depression or mental health crisis, no? So, eto yung mga dinidenounce, yung mga nararamdaman mo na mental health crisis or ini-invalidate ng mga tao na nakapaligid sa iyo, no? Ito yon, stigmatizing. Ini-invalidate nila yung mga nararamdaman mo. Kesyo nag-e-emote ka lang daw and shit, and without making an effort para alamin kung bakit ka nakakaranas ng mga natura. Yun, in-invalidate kung bakit ka nakakaranas ng mga naturang krisis sa buhay mo, no? Ewan ko, ba't ganun, no? Usual suspects, no? Yung mga older generations, no? Nag-e-emote ka lang daw. And especially, yung mga religious ones, yan. Okay, sorry, pero this is the truth. So, kapag sinabihan mo sila or nalaman na you are suffering or experiencing depression, no? Sasabihan ka lang nila na kulang ka lang sa pananampalataya, wala yan, magdasal ka lang, no? While making zero efforts para tulungan ka na mag-seek ng professional help or diagnosis, no? And another usual suspect ay yung mga tao na ayaw daw nila ng drama. No, yes, may mga ganito, no? I remember, meron akong friend, no, matagal na to na nakaranas siya ng ganito. He told me na tinry niya daw mag-open up sa isang kaibigan niya na akala niya raw makakaintindi sa nararanasan niyang depression episode, no. Ang ginawa raw sa kanya, nilayuan daw siya kasi negative energy daw, no. Like, what the fuck, man? Negative energy, no. So I told him na layuan mo na lang din yung taong nilapitan mo, no. Hindi pang tunay na kaibigan kasi yung mga ganong galawan, eh. Yun, medyo kakaiba, di ba? Yung nakakaranas na ng depression yung kaibigan niya, pero chakra gaming bullshit pa rin yung trip, no, nung napag-openan niya. Yun lang, medyo wrong in so many levels yung ganong move, mga tol. So, ayun, no, stigmatizing depression or mental health crisis ng isang tao, no. It needs to stop, no. It needs to stop. It needs to stop, no. STOP. It's very toxic, no. Very, very, very toxic na may 6 na X. And by the way, if you are suffering nga pala, mga tol, sa mental health crisis or nakakaranas kayo ng depression, man, talk to your friends or sa mga tao na tingin mo ay makakagaan sa kalooban mo, no? And always, check also on your strong friends, yung mga palangite, yung mga pala-jokes, yan. Always check on them, no? And, yun nga, as I have said before, no, hanap ka ng mga kausap mo na matinong kaibigan, na hindi yung mga chakra gaming bullshit, no? It serves 2 purpose na rin, mga tol, eh. 1, malalaman mo kung sino talaga yung mga nandyan para sa'yo. And 2,
mawi-weed out mo kung sino talaga yung mga Teflon friends mo. Teflon, no? Teflon. Wala kang aasahan na dikit kapag mainit na yung sitwasyon. Yun, yung mga Teflon friends, ganun. And also guys, nga pala, there's this NCMH crisis hotline, no? You can get the details sa mga social media websites. Nandun siya. If ever, mas okay kung isa-save mo yung digits or numbers nila just in case yun kailanganin nyo, no? Okay, tandaan, alagaan ang ating mental health, mga tol-ites. Don't stigmatize mental health crisis na nararanasan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Ites. Okay, that's our first toxic Filipino traits, yung ini-stigmatize o binibigyan ng negative shades, yung mga nararanasang depression and mental health crisis. Alright, tagay muna, tagay. Oh yeah, swabe. Alright. Namiss ko mag-alright na. It's been a week. Okay. Smart shaming. Yan yung number 2 natin. Smart shaming. This one. Ito isa sa mga hindi ko magets eh. Dati parang wala namang ganito. Yung parang kasalanan mo pa na may alam ka. No? Kasalanan mo pa kasalanan mo na may manners ka or may pinag-aralan ka, no? Kapag nag-exhibit ka ng or nag-share ka ng knowledge, sasabihan ka pa ng mamaru or yung di ikaw na, okay, dami mong alam, or yung pinaka-worst na response sa lahat, yung di wow. No, it's dumb, tol. It's very, very dumb, no? Promise. Nakaka-frustrate tong ganito, yung smart shaming culture sa bansa natin, di ba? For me, isang factor kasi dito for me, yung education system natin. No? Parang wala nang nag-e-effort na itaas yung comprehension levels ng mga tao dito sa bansa natin. No? Kaya everything is dumbed down. No? Napansin nyo ba for the past 20 years? No? Yung mga napapanood or napapakinggan natin sa mainstream and social media, hindi na nag-e-encourage ng critical thinking, no? Sa takot na walang tumangkilik sa kanila sa mga content nila, takot silang walang manood, baka wala raw makarelate and shit, no? That's bullshit, no? So, ang result, no, halos karamihan di na din nag-e-effort para sa magkaroon, ituloy yung quest for knowledge nila, no? Parang mas nagiging cool pa nga lately yung yung tanga ka, or mas nagiging cute pa nga yung wala kang alam. Ewan ko kung ba't gano'n, no? Kasi ang hilig din ng mga kababayan natin na magpasikat ng mga alangan ng tao, yung mga stupid people, sorry for the term, no? Kaya yung smart shaming yan, normalize na yan kasi yung mga stupid people ang na-idolize. I'm sorry for being blunt, but that's the reality nowadays, no? Normalize or na-idolize yung mga stupid people. Kaya, di ba, kung sino pa yung mas agnat ngayon, sila pa yung sumisikat eh. Ngayon, nagiging role model sila ng karamihan. So, pag nag-exhibit ka ng konting knowledge, yun, may smart shame ka. Sabihin, dami mong alam, be. Okay, ang usual suspects sa mga ganito, usual suspects. Yung mga, feeling ko para sa akin, yung may mga inferiority complex, yan. Yung may mga poor social skills. Isa pang napansin ko na mahilig sa mga smart shame, yung mga allergic sa English, no? May mga ganun allergic sila sa nag-i-English. Like what? What's the matter? Mas madaling magpayag ng nararamdaman through English eh. Kailangan natin sa buhay yun, yung pag-i-English, lalo na sa paghahanap buhay, no? May mga gantong friends ako dati, pero nilayuan ko na sila, promise. Matagal na yun, almost a decade ago na. Hindi healthy no? Yun lang, it's kinda sad lang talaga na normalize na yung smart shaming dito sa Pinas, no? For me, dapat ang inormalize yung idiot shaming, kasi mas pinipili yung mga pinipili magpakatanga, dapat yun yung sinashame. Imagine, no? Nasa information age tayo na kung saan lahat dapat mong matutunan ay nasa fingertips mo na. Ilang pindot na lang gagawin mo, mas pinili mo pa din magpakaagnat, no? Tapos smart shame ka, no? Again, sorry for being harsh, no? Pero ika nga ni Jimmy Santos,
It is the way it used to be. Oh. Okay. Tagay muna. That's number two. Yung mga nag-smart shame yan. Smart shaming culture. That's very toxic. Alright. Ew, toxic smart shaming. No. Huwag niyong gagawin yung mga to. Okay. Number 3 out of 11. Kasi episode 11 tayo, di ba? Okay. Number 3. Crab mentality. Yes. Very basic sa atin ng mga tol. Isa sa mga OG toxic traits to sa bansa natin eh. For me, ito yung evil twin ng jealousy at ng inggit, no? Pero I know, global trait to. Halos lahat ng tao sa mundo nagtataglay ng gantong mentality. Pero masyado na lang din siya naging prevalent dito sa bansa natin. Like, it was some kind of disease, no? Spreading like cancer, ika nga, no? And kapag may nakikita na umaangat, hinihila pababa. Kapag may nakikita na umaasenso, kinaiinggitan. Kapag may nakikita na nagtatagumpay sa buhay, hahanapan ng ikakabagsak, yeah? Feeling mo threat siya sa promotion sa trabaho mo, sisiraan mo sa boss mo, di ba? Ganoon ang crab mentality, no? Dapat mga rapper lang naghihilan pababa eh, ba't ganon? Okay, jokes aside, no? Ito yung mentality ng kung hindi ko yan makakamit, dapat hindi mo rin yan makamit. Parang gano'n yung mindset na. So, parang pag umaasenso ka, nag-aala Scorpion yung mga may crab mentality sa Mortal Kombat, no? Get over here! Ayan, naggagan sila. Hilahin ka nila pababa pag umaasenso ka, no? So, okay, no need to elaborate further, no? Very basic na to sa ating bansa. Crab mentality, isa sa mga OG toxic traits ng mga kababayan natin. Okay, ang usual suspects dito, no? Usual suspects. Yung mga tao na nilamon na ng hate and jealousy, no? Yung hate and jealousy, isa sa mga pinakapangit na two-hit combo na kumukonsumo sa mga tao yan, yung hate and jealousy na yan, no? Crab mentality. Why can't we just all get along, di ba? Ika nga ni Kiko, iwasan mo ang inggit. Ang sa iba ibig mo'y makamit. Dapat nga ika'y matuwa sa napala ng iyong kapatid. Yeah, break it down. Crab mentality. No, it's very toxic. Very toxic. Okay? Tagay muna. Alright. Okay, ang next natin is anong oras na? Again, Filipino time, no? Isa sa mga OG Pinoy toxic traits to, no? What time is it? Filipino time. Oh yeah, Filipino time. Or let's just call it FT, no? From now on, FT na lang tawag natin, masyadong mahaba. And what is FT? Ito yung lack of respect para sa oras ng iba and time itself. Isa sa mga bagay na hindi ko magets talaga yan, yung hindi pinapahalagan yung oras ng iba at pati mismo yung oras, walang pagpapahalaga sa oras, no? Yung pagiging late or being late yan, sobrang kawalan ng respeto sa oras nga, na majority ng mga OTA rito sa Pilipinas parang ganun eh. Kaya na-associate na sa nationality natin, no? Ganon kalala, na-associate na sa mentality natin, sa identity mismo, naka-ingrain na yung thought or idea ng pagiging late, no? It's very toxic, mga gar, very unprofessional, and at the same time, very disrespectful and rude, no? Lalo na para sa mga tao na nag-e-effort para makarating on time, no? Parang wala na lang kasi sa atin yung pagiging late eh, may it be for work, or sa social gatherings and meetups, no? Focus tayo sa meetups. For example, feeling ko isa sa mga dahilan kung bakit okay lang malate sa meetup mo kasi ine-expect mo din yung kikitain mo won't show up in time. Ang isa sa mga weird sa FT, yung
lately parang nag-glorify na rin kasi to sa mga memes, yung OTW memes, on the way memes, no, and shit. Kaya parang ang dating mas nakakatawa, mas late, mas nakakatawa. So ayun, nano-normalize na din siya talaga, no. Pero hindi porket normalize na siya it does not make it right, no, at all, no. So also pansin ko din parang lalong naging allergic sa punctuality mga tao dito sa bansa natin, no. Sana dumating yung time no pun intended, mga tol. Sana dumating yung time na magkaroon ng hate sa pagiging late. Ano ba yan? Sorry, no pun intended, no? Nagkataon lang na rhyme. And yun nga, sana magkaroon ng hate sa pagiging late yung mga kababayan natin, no? And madali lang naman nabanan yung FT kung tutuusin, no? Madali lang mag-set ng allowance sa oras kung may commitments ka somewhere. If there's one thing na paglalaanan mo ng hate, mga tol, ilaan mo na lang sa habit ng pagiging late. Ano ba yan? Kanina pa nag-rhyme yung hate tsaka late. Okay. Ilaan mo na lang yung habit ng hate sa pagiging late. Okay. FT, very toxic yan. Very toxic, no? Pasulat-sulat ka pa dati sa slam book na favorite motto mo. Time is gold. Di mo lang pala tinutupad. Okay, mga garo. Iwasan natin maging late. Okay. Ano ka, doktor? Okay. So, yun. Usual suspects. Yung mga doktor. Okay, number 1. Laging late yan mga doktor. Lalo na sa mga public hospitals or OPDs, no? Also, yung mga artistang prima donna. Yan. Laging late yung mga yan. And isa pa, yung kadate mo na napakatagal maglagay ng makeup, no? Late sa inyong date. Tangin na, rhyme na naman. Okay. Tagay muna. Filipino time FT. Iwasan. Toxic. Okay, FT. Tigilan na natin. Let's put an end sa mga laters gonna late mentality. It needs to go the fuck away, okay? And please do show up on time. Okay, another toxic Filipino trait. Invalidating other people's struggles, no? Ito isa sa mga nakaka-bad trip, no, na toxic trait. Yung hindi ka pwede mag-complain kasi yung kausap mo mas malala daw yung naranasan kaysa sa'yo, no? In short, yung ako nga mentality, no? Ako nga. Example pa, parang ganito. Bakit ganyan yung generation nyo? Puro kayo reklamo kaysa walang maayos na transport system dito sa Pinas. Ang sasarap na nga ng buhay nyo. Kami nga dati tumatawid pa ng 3 ilog at 5 bundok, makarating lang from point A to point B. Medyo exact, pero I know you're catching my drift, mga gar. And or yung bakit di ka masaya sa kulay ng bag mo? Ako nga, bag ko dati supot lang ng pandesal Yung mga gano'n, okay ka lang ba? Natural ng panahon nyo, may scarcity pa sa mga bagay-bagay, katulad ng mga bag, or hindi naman lahat readily available nung panahon nyo, di ba? And face it, wala naman talaga kayong choice nung kapanahunan nyo, di ba? Pero that does not mean na kailangan din namin pagdaanan yung mga naranasan nyo dati. And that does not give you the right na invalidate yung mga needs and wants and struggles namin ngayon. Oo, ganon. And medyo out of touch yung mga ganyan tao na yun, nag-i-invalidate ng struggles ng ibang tao. Kasi they had it much worse daw kaysa sa'yo. Yung di ka pwede mag-struggle kasi, yun nga, mas nahihirapan sila nung kapanahunan nila. Alright, ang usual suspect sa ganito, yung mga naunang generation, yan, hilig nila yung mga ganyan Ako nga, ganito dati, ganyan, tas kayo, ganito ngayon. Guys, end this cycle na please. Hindi siya nakaka-inspire. Promise. Okay? Tagay. Okay. Ang next natin is yung DIY mentality, no? Ito yung isang sangay. Ito yung isang sangay ng maling pagtitipid, no?
Kasi imbis na ipagawa na lang sa professional yung isang bagay na sira or kailangan ng repair, sila na lang mismo yung gagawa kahit wala namang sapat na kaalaman or skills para gawin ang isang bagay. Mapasimpleng repair ng pantalon or pag-repair ng sirang appliances, maintenance ng sasakyan, renovation ng bahay, or worst, no, yung nagsa-self-diagnose kapag may nararamdaman na hindi maganda sa katawan. Usually ang ending ng mga ganito, lalo lang napapalaki yung gastos yun yan, no? Dahil wala namang expertise nagmarunong lang, band-aid solution lang yung ginawa, no? Mas lalong lumalala yung sira or sakit, no? Mas malala ang sira, mas malaki ang gastos. Yun. Pag may sarang bagay na kailangan may pagawa or may kakaibang nararamdaman or matamlay yung alaga mo aso, just leave it na lang sa mga professionals, tol. Wala namang masama kung mag-DIY kung alam mo yung ginagawa mo. Pero kung mamaro ka lang, pinapalala mo lang yung kondisyon ng mga bagay-bagay. Right? Okay? Ang usual suspect sa mga ganito, yun, sila pa rin, yung mga naunang generations, no? Hindi ko naman nilalat, pero karamihan sa kanila ganun Maraming Mr. DIY sa mga nakaraang generations, sa mga naunang generations. And by DIY, yung Y sa DIY, yung tanong na Y, W-H-Y. Mr. DIY. Okay. Okay, tagay muna para kay Mr. DIY. Okay, our next toxic trait. Ito. Hingi or arbor culture. Diba? Nagko-collect ka din man ng mga bagay-bagay like action figures, bag, shoes, watches, sombrero at kung ano-ano pa, no. Ako, I collect some stuff also na isa sa mga masarap na feeling as a collector yung yung naipapakita mo sa mga tao yung bagay na kinokolekta mo or ma-share mo sa kanila visually, like may konting sense of pride kasi and achievement. Kasi yung kunyari yung pinapakita mo yung collection mo, yun, makakaramdam ka ng konting achievement, nakakatuwa siya minsan yun nga lang, may times na sinasarili ko na lang hindi ko na pinapakita yung kung ano man yung kinokolekta ko lately, no. Hindi kasi nawawala yung mga nagsasabi ng bikini man or arbor na isa, tol. Ha? Bakit? Hindi ko iniipon to para lang ipamigay, di ba? Okay ka lang ba? Tapos magtatampo pag di nabigyan, yung mga gano'n. Yan, toxic yun yung mga nagtatampo pag di nabigyan. Tapos sasabihan ka pa ng maramot. Ewan ko, pag gano'n, nayaan nyo na lang, no? Huwag nang pansinin. Isa pa yan, dapat matigil na yung ganyan yung hingi culture, no? Just be happy na sineshare ng iba yung mga collection nila for you to admire and not to acquire, di ba? Admire mo na lang. Pag pinapakita ka ng collection, huwag ka namang hingi. Collection nila yan di ba? Okay. Tapos, yung mga usual suspects dito, yung mga kakilala mo na hindi makontento kung ano meron sila. Yan. Ganun. Okay, tagay. Yeah. Lemon Dew, coming soon. Salamat sa sponsor. Okay. Our next toxic trait, yung mga ginagawang retirement fund yung mga anak nila, no? Di ba? Sorry na. Alam ko maraming masasaktan dito, but it has to be said, for this is the truth and the truth hurts, ika nga. Alam ko naman na mahirap ang buhay ngayon, no? Alam nating lahat to, isa sa mga factors na nagpapahirap sa buhay natin ay yung overpopulation, no? Pero bakit nagkakaroon ng overpopulation? Kasi para sa akin maraming magulang ang gawa ng anak na hoping na may isa sa kanila ang makakapag-ahon sa kahirapan, no, sa kanila. Vicious cycle, 'di ba? Masyadong vicious yung cycle, no? Parang snake swallowing its own tail, no? And for me, generational curse na to na hindi na siya matatapos unless
may sumira sa cycle ng isang pamilya, no? And mga future parents, no, kung plano nyo mag-anak para lang maging retirement fund nyo, pag matanda na kayo, huwag nyo nang ituloy, please. Maawa kayo sa mga magiging anak nyo, no? Mas okay siguro kung mag-establish muna kayo ng magandang buhay para sa mga sarili nyo at mga magiging anak nyo, okay? And maraming adult ngayon ang hindi nagkakaroon ng financial freedom kasi yun nga, obligated sila na maging breadwinner para sa pamilya, no? Simula na magkatrabaho sila. And there are cases din na pag di sila nakakapagbigay, ayun nga, masasabihan pa ng madamot, walang utang na loob, at kung ano-ano pang sumbat, no, yung maririnig nila, no. Ito yung isang toxic trait na dapat na rin matuldukan, eh. Ang makakagawa lang nitong pagtutuldok na to is yung mga Gen X and millennials, no. Tuldukan nyo na yan, no. Tandaan mga gar, tandaan nyo to, okay? Walang obligasyon ng anak mo sa'yo, pero ikaw merong obligasyon sa kanila. Yeah, di ba? Di naman nila hiniling sa inyo na ipanganak nyo sila sa mundong to. Then, yun. Let them enjoy the fruits of their labor, mga tol, no? Or better yet, hayaan nyo na kusang magbigay, yung hindi sa pilitan. I'm pretty sure din naman kasi kung naging mabait na magulang ka sa mga anak mo sa mga anak mo, no, or tinrato mo sila ng tama, imposible naman na pabayaan ka nila. So it all boils down to one thing, na ang tunay na mag-aahon sa kahirapan ay yung pagtrato mo sa mga anak mo. Okay? Mula sa pagkasilang nila hanggang sa present, don't treat them as a property, right? Treat them as a human being, no? Or treat them as human beings. Mga tao yan na may dreams and aspirations. Ngayon, take good care of them and they'll take good care of you also, no? Imposibleng hindi, maniwala ka. So, kung nagtataka ka kung bakit masama loob ng anak mo tuwing nag-iintrega sa'yo, hindi dahil wala siyang utang na loob, tol. Kundi, marahil hindi mo siya tinrato ng sapat, no? Yun lang. Thank you. Okay. Usual suspects dito, yung ginagawang retirement fund, yung mga anak nila, no? Yung mga irresponsible parents na sarili lang ang iniisip. Yan mga usual suspects, yung ginagawang retirement fund yung anak nila. Very toxic. Ew. Okay. Tagay muna, tagay. Oh, yeah. Next, toxic Filipino trait, no? Yung mga nagko-compare na anak nila sa anak ng iba. Okay, comparing your child to other people's children, no? Tol, comparison is the thief of joy. Tandaan nyo yan. Tinatanggalan mo ng joy sa buhay yung anak mo every time na kino-compare mo sila sa iba, no? Yung kino-compare sa anak ng iba na honor students, sa mga anak ng iba na may kurso na engineering or maritime, sa anak ng iba na mas mataas ang sweldo. Yan, very common sa mga magulang dito sa Pinas yan, eh, no? And this is BS yan. Kasi nagbibigay ng pressure sa anak mo yung ganitong shit. Yan, yung ganyan. Yung mga tipong, ba't di ka gumaya sa anak ni Kumahari? Nagsiman. Tamo ngayon, nakakotse na sila. Yan, si Kumahari, pakotse-kotse na lang. Samantalang tayo, naka-e-bike lang. Fuck, man. Basurang mindset yung ganun, eh, di ba? Selfish and manipulative pa, no? Nagbibigay ka ng pressure sa anak mo para lang mapunan yung mga frustrations mo sa buhay, tol. Wag ganon, no? Hayaan mo yung anak mo ang gumawa ng sarili niyang destiny, hindi yung minomolde mo lang yung buhay niya sa base sa buhay ng iba, no? Para lang sa pansarili mong kapakanan, no? If you're thinking na tama ang ginagawa mo para sa anak mo, no, it's not, no? Mas toxic pa yung ganyang mindset kaysa dun sa nangyari sa Chernobyl. Teka, tagay ka muna. Oh yeah. Toxic yung kino-compare yung mga anak nila sa anak ng iba. Another ew, no? Okay, tandaan mo, you're not comparing your kids to other kids, no? You're comparing yourself to other parents.
Boom! Wala ka pala eh. Wala ka. Okay. Usual suspects na. Usual suspects dito. Yung mga narcissistic, manipulative, and selfish parents. Yan. Yan yung mga usual suspects. Yung mga mahilig mag-compare sa anak ng iba. Okay. Another toxic trait. Moving on. Eto. Woo! Pinoy pride! No? Sa ulo ng mga nagbabagang balita, nanalong Miss Universe, may 5% Filipino blood. Sikat na Hollywood actor, mahilig pala sa adobo. Yaya ng isang royalty sa Europe, isa palang Pilipina. Oh yeah, proud to be Pinoy. No, ito yung isa pa sa mga pinaka-toxic na mindset ng lahi natin, no. On a global scale, mga tol, yung fake Pinoy pride, no. Ako, I'm proud to be Filipino kahit napakahirap mahalin ng bansa natin to, no? Ewan ko. Pero hanggang doon na lang yun. Proud lang, pero hindi na ako makikigulo pa sa achievement ng kalahi ko na nagtagumpay sa ibang panig ng mundo, no. Dati okay pa yung Pinoy pride na yun pero ngayon parang nagiging joke na lang, no. Napag-aalataan na sobrang uhaw ng lahi natin sa validation, dahil dyan na kapag take advantage din yung ibang lahi sa atin dahil sa ganyan natin, no. Sa sobrang uto-uto kasi ng karamihan sa atin, no, maglagay lang ng something Filipino, for example, OMG, I tried balut, doon sa title ng vlog nila, yung mga foreign vloggers, easy money, cha-ching, cha-ching. Di ba? Nakaka-disappoint lang yung yung fake pride na yan, promise. And dapat matuldo ka na rin yan, no? Okay lang ma-proud, pero sa tamang achievements naman sana, hindi yung yung naging cast member lang ng Star Wars, yung isang Pinoy na hindi naman dito lumaki, kamay agad sa dibdib, no? Filipino pride, no? Medyo naging toxic na siya ngayon, hindi na siya nakakatawa, no? Okay, ang usual suspects dito, no? Yung local mainstream media, yan, yung mga tagapaghatid ng mga ganyang balita. Okay? And yung mga chronically online na Pinoy sa internet, yan, yung mga proud to be Pinoy. Okay, it's toxic. Di na siya nakakatawa. Okay? Tagay. Alright, yeah. Okay, and last toxic Filipino traits sa 11 toxic Filipino mindsets for episode 11. Ito hindi na dapat ini-elaborate pa to, pero I'll talk about it anyway. Napag-iiwanan na tayo rito. Ito, racism. Racism. Ayun yan, napag-iiwanan na tayo rito ng buong mundo, no? Pagdating sa subject na to. 2024 na, pero may nakikita pa rin tayong mga kababayan natin na kapag nakakakita ng mga tao na may dark skin, pagtatawanan, tapos sasabihan pa ng mga racial slur, or makakita ng tao na taga India, yan, pagtatawanan. Pero pag sa lahi naman natin ginawa, butthurt masyado, di ba? Dapat isama sa curriculum sa mga paaralan yung yung mga pag-aaral para maiwasan yung racism and bigotry, no? Kasi nga yun, napag-iiwanan na tayo ng buong mundo pagdating sa ganito. And yun nga, I don't wanna talk about this further, no? Yung racism, kasi medyo sensitive subject ito, and pero napaka-toxic niya, promise. Kaya sinama ko siya rito. And we need to learn, mga tol, mga kapwa kong Pilipino, we need to learn. Huwag tayong racist, okay? Okay, and usual suspects, yung mga tao na hindi ginagamit yung internet para dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay, okay? Yung mga culturally unaware na tao. Tsaka, yung mga pa-cool kids, no? Huwag kayong pa-cool, huwag kayong racist. Racism is not cool, mga tol, alright? And it's toxic, okay? Tagay.
Alright, so that's it for our episode 11, no? And I hope marami kayong natutunan and sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. I don't wanna take much of your time. Alam ko, busy din kayo sa maraming bagay-bagay. And ayun, maraming salamat sa inyong supporter, mga tol. Kita Kizel sa episode 11. 11 pa lang ngayon. Kita Kizel sa episode 12. Okay? And once again, it's me, your boy with an I, Jimmy Kings, saying adios, muchachos. Don't be an asshole. See you later. Peace.